Good afternoon, ma'am. We are conducting an interview as a part of our school requirement to understand how teachers use ICT tools in assessing student learning. So this conversation will be recorded with your permission. Your insights will greatly help us to learn more about this topic. So may we proceed, ma'am? Yes. Yes. So can you please tell us your name and the grade level or the subject you teach? Good afternoon. I'm Miss Glacy May A. Habungan, teaching in junior high school, specifically sa grade 8 and 9, 10 MAPI. So how long have you been teaching? 5 years and 1 month. Wow. So what ICT tools do you commonly use to assess student learning, like Google Forms, Kahoot, or learning management system? So mostly, especially in PE, we use video. First, pakita sa video or vice versa, perform mo dahil tapos pakita ang video or video tapos ikaw na nakuha na makakita sila. Sa mga dance, sa mga positions, sa mga sports. So good na integrate ka ng technology. Yes, always. So how do these tools or technology tools help you assess your students more effectively? Yes, effective din siya kahit mas maano mong learners, especially kung mas ma-learn sila kung may video, mas ma-learn sila kung may picture, mas ma-learn sila kung may PowerPoint na gagamitin. So can you share an example where you used ICT to assess student learning in a creative or impactful way? Okay man nga sa PowerPoint sa klase kay mas makuha mo nila attention kung nagka-klase ka. Kung may video, hindi lang nga amo niya mag-perform. Laing din may sample, for example, sa mga festival dance na makita din actual. Maybe we proceed to the next question now. Okay, yes. What do you think are the advantages of using ICT for assessment compared to traditional methods? Ikalat nila, mas dasig mo assess ang isa ka students na nagagamit ka ICT tools kaysa sa, for example, sa paper and pencil, mas dasig kung automatic dahil magbaila ng score or ma-assess mo sila ng formula. Sama sa Excel B, kung dahil kaysa sa traditional sa unang manuhon, for example, pindot with sa calculator. Padasig ka nga dun nga over Oh, yes. Yeah. Ma-easy din. Yeah, so tapos gina-ensure yung mga accuracy wala sa pag-consuma sa ato na like grades ka mga student. Yes. Yes, correct. Have you encountered any challenges in using ICT for assessment? If yes, how did you handle them? Trial and error. Kung sa lagi mo una nga na buhat, syempre, back to zero ka naman. Ang imo na nasala, di ba to mo naman, kung may ito mga formula or may nasala ka nga na input. No one's perfect, Yes. So, how do students respond to ICT-based assessment? Do they seem more engaged? Of course, kaya na sila ng 21st, na sila si jury ng mga students, is ang sagad pa sila, mag-edit, mas sagad pa sila muna mag-antrong cart. To be honest, wala ko ka, sang, natawag sa inyo, sang mirroring na, sa phone to TV. Sila pa nga naglo, ni Sakon actually, sa ICT, no? So, mas din sila, man sila, advanced na sila. Yeah. So at the same time, galing na ta sa Yes, kinahanglan na din mag-learn. Yeah. Have you received any training or support in using ICT tools for assessment? Sa amon, sa DepEd, more be ang seminar namon, curriculum. Ang panasubong kung inatagaan kami mga survey, number 1, din na require, pala namon, din na pangayo is training dito sa ICT. May mga teachers, pwede ba lang yung ahead, nga wala pa nang retire, dublayan, bigyan. Pero kami ang may-ara ng knowledge, maka-adapt kami dahil. Pero mas due tayo, subong din nakatag na training
nahatag na training sa DepEd, sa ICT, mga una na mga ICT coordinator lang, hindi ka tanan. E kung tanan na teachers ang may seminar, go-focus hindi sa curriculum, planning, hindi sa curriculum sa DepEd. So kung may sa training ka mo hindi sa face-to-face na ginakandak nila more on distribution. May araman nga pilit lang dito ako, for example, especially kung training sa ICT, kung Zoom man bi or Google Meet man bi ang meeting, pilit man siya ako na ma-attend. Kung hindi na pa-attend, dito na palabanan ng training na is more sa curriculum. So, ICT helps teachers now sa pag-training, knowing na this training provide sila knowledge at the same time na gina-ensure nila nga ang teacher hindi na maggasto at the same time na maging lifelong learners sila sa technology. So, in your opinion, ma'am, what kind of support or training would help teachers in ICT and assessment more effectively? Kung magatag maging training sa amon sa ICT, di syempre dako gid nga bulig kasi mas kung may aral kami nga knowledge na daan mas pa-advance pa gid ang amon nga knowledge ko in case nga mataba ang training sa ICT ang focus. Kung equally sila maginatan. Mm-mm. So, what advice would you give to new teachers who want to use ICT for assessing students' learning? First, for example, ang mga nagkakunakot na sa ilang remote teaching na kumagamit kami sila PowerPoint, hindi ka mag-focus kung magamit ka ng ICT. Arap dito dyan po ng visual, so may matapik, kagit po na IMs, may instructional materials, kagit niya mamakitapik sa blackboard or mapakita sa bata. Ang aral lang sa kahit kung magamit ka PowerPoint, the next, hindi ka yung pabilin nila sa bata. Pero kung aral lang talaga may mga IMs kapag yun, mas ma-check nila, mabasa nila, kung mabol sila, bisan kung pamati sa klase mo, makita silang IM sa inyong blackboard. Ako nang advice ko nga kung magamit mo ICT, ang mga new mga teachers na masulod, hindi totally, kahit may mga bata man yung hindi sila more sa technology, mas ga-learn pag sila yung may mga instructional material. So dapat ipataso ng mga pantay-pantay naman na paggamit mo sa ICT at the same time nagagamit naman sa instructional materials. Yes. Hindi man na tanan nga ICT tools nag-fit sa tanan nga activity natin for the classroom. Kag hindi tanan nga learning styles ma-accommodate sa bisala ICT tool. Example, kung visual learners sila, yes, maka-adapt sila sa ICT tools. Pero kung ano naman sila, kinesthetic learner, kag gusto nila mag-engage sa blackboard, so kinalata mag-apply sa traditional way. Yes, ma'am. So, last question, ma'am. Are you ready, ma'am? Yes. So, is there anything else you would like to share about your experience using ICT in assessment? First, syempre, if you are really hard, sa really hard ko, syempre nagkapangapa man ka. So, hindi ka maka-learn na ikaw lang, you need, as ang mga co-workers man na ngayon ka man advice, syempre, although makabalo ka manipulate sa ICT, pero ang content or ang unod sila ng ibutang mo. Amo na nga dapat kung mga sulod or ma-advise na future teachers man, you need to learn man sa inyong mga co-workers na hindi lang kabalo ko mag-ICT mo ni no, kay kabalo ka pero hindi ka kabalo sa kung i-sulod mo da kung ano. So, dapat gali, when it comes to using ICT, kabalo, tasang aton nga itudlo, balo ta itudlo, ano nga tools aton gamiton sa pagtudlo in order for our learners to learn effectively and meaningfully. Kaya hindi siya maging effective ang ICT kung miski ano pa namin, dahil yung mga presentation, kung hindi sa tabol, nandiyan po na yung mga topic o yung mga learnings na useless man lang. So that's all, ma'am. Thank you so much. Thank you sa paghatag sa time. Welcome. Sa pag-participate sa amin. So that's all for our interview in ICT or using ICT in assessment. Thank you. Wow!